Magandang oras mga kababayan, mga kagulimboy. Meron tayong bigyan ng reaksyon dito. Ito yung diskurso kanina ni Amy Marcos doon sa INC rally sa Luneta. At siya nga pala, hindi na 3 araw yung rally. Hanggang ngayong araw lang pala ang rally. Tapos na. Kasi na-deliver ni Amy Marcos yung kanyang speech na sinabi niyang pati si Lisa Marcos ay adik, Sandro Marcos ay adik, at si PBBM ay lalo daw nalugmok sa drugs. Siya yung mukhang adik eh. Ito. Kaya atin muna, gusto niyo bang uminit ang inyong ulo? Well, panoorin natin tong diskurso dito ni Amy Duterte Marcos, Dababalina Bubudals. Bata pa lamang kami ni Bongbong. Alam na ng buong pamilya ang problema sa kanya. Sa totoo lang, mababasa naman ng lahat ang mga testimonya ng aking ama patungkol sa kanyang ugali at gawain. Testimonya, diga, wala namang testimonya bakit magtestimonya si Ferdinand Marcos tungkol kay Bubong na adik? Napakatarantado. Si Bongbong Marcos, meron tayong picture dito, nag-aaral pa siya sa England. Ayan, binatilyo siya, napakagwapong bata. Yan ang pinalangga, di ba? Palangga yan ni FM ni Ferdinand Marcos. At ayon sa Legend of Marcos Gold, sa urban legend, ay walang ibang benepisyaryo ng Wealth for Humanity ng Marcos Gold. Walang ibang benepisyaryo kundi ang white spiritual boy. Bakit tinatawag na boy? Dahil noong panahon na yon ay maliit pa na batang lalaki si PBBM. Kaya tinatawag na the white spiritual boy. Ito yung benepisyaryo ng Marcos Gold na pinag-usapan sa buong mundo, mga kababayan. Kaya sabi din ng iba, kaya pala galit na galit si Amy Marcos dahil hindi siya nagiging benepisyaryo nitong Marcos Wealth or Marcos Gold na nandyan sa Swiss Bank at yung ibang account ay nagkalat sa iba't ibang bangko sa buong mundo. Kaya yun din ang tingin ko Bakit sobrang galit si Amy Marcos kay PBBM? Dahil ba hindi nabahagian ng Marcos Gold? Baka kasi ito isang urban legend lang to. Parang mythology of gold, pero marami nagsabing totoo talaga ito. At yung Swiss Bank account na dalawa ni FM tsaka ni Imelda ay totoo talaga yon. Pero yun ay nakuha na ng Cory administration. Mayroon pa daw natira doon sa Twin Towers ng New York na bangko. Ang problema, sumabog yung dalawang tower. At mula noon, naglaho din yung Marcos Gold na nakadeposito doon sa mga bangko. Ay nako, mga kabayan. Itong si Amy Marcos, meron palang mamaya merong papasabugin si Atty. Gadon. Ay mayroong pasabog mamaya tungkol kay Imelda Papin, ay itong Amy Marcos Dababalina. Mayroong pasabog. Ito pala siya pala yung proponent ng mga project sa norte ng DPWH. At ang bagman ni Amy ay malapit na daw kumanta. At pag kumanta na yun, ay lagot na, maimbestigahan to ng ICC, ICI, ay kasama ito sa ipapakulong ni PBBM. Tahimik lang si PBBM pero delikado. Baka ipakulong na tong Babalina. At saka si Lisa Marcos, bakit hindi niya kasuhan ng libel yan? Sinasabing drug addict si Lisa Pwedeng kasuhan yan. Si Babalina kahit na senador yan. Pwedeng kasuhan yan. Lalot na, First Lady si Lisa Marcos Okay, patuloy pa tayo dito sa mga maanghang at masakit na salita ni Dababalina. Noon, dahil may tatay pa kami, hindi
hindi ko pa siya responsibilidad. Noong tumatanda, ay mas naging nakakabahala. Batid ko na nagda-drug siya. Ito naghiyawan naman tong mga utak didilis. Baka mga didilis lang yang nandyan eh. Baka hindi yan mga iglesia ni Kristo. Kasi hindi ganyan umasta ang mga iglesia eh. Mga formal na mga tao yun. Pero kapag ganyan na applause pa sila kay ano eh. Applause pa sila sa sinasabi nitong Bruhilda. Diba? Parang Budo Dalas ang buhok eh. Yung ilong niya parang nayupi na ano eh, baka sa kasisinghot ng ano eh, ng Coca-Cola, mga kababayan. Baka binaliktad niya, baka siya yung gumagamit eh, kasi siya yung mukhang adik eh, hindi si PBBM. Okay, so meron siyang ano dito, sinasabi na mabibigla kayo. Ito, pakinggan natin. Kinumbinsi ko pa si Bongbong, pakasalan mo na si Lisa. Naisip ko noon, kapag nag-asawa siya, malalagay na sa tahimik at magkakaroon ng direksyon. Ang laki ng pagkakamali ko. Mas lumala ang kanyang pagkalulong sa droga. Aba, itong sinasabing lumala, malayo sa katotohanan eh. Paano makapagsalita ng malinaw si PBBM in front of foreign envoys o mga diplomats o mga consulate na kapag nagkipagpulong si PBBM sa mga ambassadors ng iba't ibang bansa, di ba? Ay nakapagsalita yan ng tuwid na salita, walang tinitingnan na kodigo. Ang drug addict ay simentado na yung utak eh, sabi ni Digong, di ba? Nakasimento na daw yung utak. Paano pagagana yun, di ba? Eh kung addict ka, maglo-loading ka eh. Luloding ka katulad ni BP Sara, palaging nagloading, yung mata umiikot. Ganon yung mga addict, maglo-loading, matagal makahagilap ng sasabihin dahil naglo-loading yung utak eh. Ganon yung mga addict. Eh kung si PBBM ay addict, dapat merong mga panahon na mag-blackout siya, wala siyang masabi, kasi maglo-loading pa yung utak eh, kasi simentado na eh, kasi addict. Eh hindi, ang galing-galing ni PBBM magsalita, di ba? Tapos sabi ni Babalina da Bruhilda, Amy Duterte Marcos, baka anak nga ito ni Digong, kasi si Digong ano yan eh, ni Marcos noon eh. Trusted officer ni Marcos si Digong eh. Trusted yan na na mayor ni Marcos si Digong. Baka nasingitan siya no? Si narinig ko lang yan, baka nasingitan daw si Imelda ni Digong kasi chick boy si Digong, di ba? At nagano pa si Digong na napakagaling niya daw sa chicks. Baka nasingitan, baka anak nga ito dahil sobrang inaawa yung kapatid niya, tapos doon siya kumakampi kay BP Sara. Iba ka magkapatid nga ito, si BP tsaka ito. Ngayon lang ako nakarinig ng magkapatid na ganyan ang paninira sa kapatid, lalo na mga public servant, mga kababayan. Kaya ito na yung kanyang sasabihin na sasabog ang inyong utak, mga kababayan, sa galit. Sasabog ang inyong utak. Ito, pakinggan nyo. Parehas pala silang mag-asawa. Ayun mga kababayan, yung sinabi niya, parehas daw silang mag-asawa na mga adik. Naku, kung ako si First Lady, kakasuhan ko yan ng libel. Kasi nandiyan naman, nare-record eh. Ilang istasyon bang naka-record yan, di ba? Ang dami-daming proof na sinabi niyang adik si Lisa. Kaya dapat dito kakasuhan ng libel eh. Itong si Amy Marcos. So ito si dumipinsa naman si
Attorney Claire Castro, pakinggan natin kung anong depensa nito. Malacanang fires back, calling the senator's accusations a desperate move. Ano ang dahilan ng desperadong galawan ni Senator Amy Marcos laban sa sarili niyang kapatid at pati kay First Lady, kundi makapanira lamang. Walang basihan. Alam natin kung anong motibo niya. Dahil ba maaari ng lumarga ang pag-iimbestiga tungkol sa korupsyon. Ayan, so ito na nga yung sinabi ni Gadon na sangkot sa korupsyon si Amy Marcos sa Norte dahil yung proponent pala doon ng DPWH ay si Amy Marcos at ang bagman ni Amy Marcos ay malapit na daw kumanta ayon kay Atty. Gadon at kapag kakanta yun, kasama na si Amy Marcos doon sa kakasuhan, sila Escudero, di ba? Jinggoy at Villanueva at iba pa. Kasama na si Amy, kaya pala minamadali nila ang pagsira kay PBBM kasi ang pagiging adik na presidente, ground yan para sa impeachment. Kaya wala silang makitang gawing ground for impeachment kay PBBM, kundi itong issue nila na bangag-bangag, pulburon-pulburon at ngayon ay binalik na naman ni Amy Marcos yung issue na wala nang maniniwala. Pero kung pagtabihin natin ng dalawa, Bongbong saka Amy, mas addict tingnan si Amy. Kasi yung buhok niya gumaganon parang walang paligo. Tapos yung ilong niya na sa kasisingot, nagaganyan na Di ba mga kababayan? Nayuyupi na yung ilong, nagaganyan na, sumisingot, gumaganon gumaganyan. Kaya nayuyupi yung ilong. Di ba? Ay nako, mga kababayan. Kaya ito, meron tayong video clip kay Atty. Gadon atin na panoorin. Mayay kung ginagawa ni Senator Amy Marcos na ito, na sinisira niya, hindi si BBM, kundi sinisira niya yung buong pangalan ng mga Marcoses. Napakatagal ng panahon, more than 30 years, no? 36 years, na niyuyurakan, sinisipa, dinadaganan, tinatadyakan ang kanilang pangalan sa paninira. Ngayon na ang mga Pilipino ay nagising sa katotohanan na lahat ng paninira ay isinantabi nila at kanilang ibinoto si Pangulong Bongbong Marcos para maituwid ang kasaysayan at upang gumanda ang takbo ng Pilipinas at makabawi tayo sa lahat ng mga pangyayaring mga lumugmok sa ating bansa. Ngayon ay sinisira niya. Sinasabi pa niya na nag-drug user daw si BBM at yang kaya pinakasalan ni Lisa ay upang maging matuwid ang kanyang buhay. Napakalaking kalukuhan yan. Ayan, talagang kalukuhan yan, mga kababayan. Ituwid na tuwid ng buhay ni PBBM Meron tayong picture dito. Itong nag-aral siya doon sa England. Kaya magaling sa English. Dahil sa nag-aral yan sa university sa England. Si PBBM. Drug addict ba ang itsura? Diba? Mukha ngang si CD. Yung Prinsipe CD na teleserye noon. Diba? Gwapong-gwapong bata nung maliit pa si PBBM. Paano nagiging drug addict? Bata pa daw sila ni Amy, drug addict na. Iba kasi yung drug addict ng tawas, no? Yung si Amy Marcos kasi yung ilong niya ay nayuyupi na parang sumisingot Saka yung buhok niya ay shaggy, parang bududal. Si Atty. Gadon, grabe, sobrang galit. At hindi lang yan Merong pasabog din si Gadon dito sa video. Balik tayo sa kanya. Ito nga pala yung video courtesy ng Bumbo Radio. Shout out sa mga taga Bumbo Radio dyan. Pagmamahal ni First Lady Lisa Araneta Marcos kay Pangulong Bongbong Marcos sapagkat noong panahon na yon ay tinatadyakan ang kanilang pangalan. At noong panahon na yon ay wala sa posisyon si Pangulong Bongbong Marcos. Noong pinakasalan siya, nilalait pa niya, panlalait pa yung ginagawa ni Senator Amy Marcos. Nasaan naman ang kanyang
utak. Sana napunta ang utak mo, Saan Amy. bang utak niyan? Kaibigan kita pero hindi ganyan dapat ang ginagawa mo. Sinisira mo yung pangalan ng buong pamilya nyo. Tika, saan nga ba ang utak ni Amy Marcos? Iba ka tuyo na yung utak dahil sa kakadruga eh. Di ba? Baka baliktad yung sinasabi. Mga kababayan, baka to yung nagdudruga eh kasi yung ilong niya parang pinipisil, ginaganon eh. Nayuyupi yung ilong eh. Baka siya yung nag-Coca-Cola, di ba? Nag-Coca-Cola. Hindi natin banggitin na baka tayo. Ma-community guidelines ng YouTube, na nga tayo eh. Itong out of the YPP program na tayo. Suspendido ang channel natin, mga ka-Golden Boy. Kaya tulungan nyo na lang ako doon sa kabilang channel ko, The Art Lover Millennials. Wala pang nag-subscribe doon. Ay, dalawa pa pala nag-subscribe eh. Galing ng Golden Boy. Baka lilipat na ako doon na channel kung hindi pa tayo mamonetize hanggang February ng YouTube. Okay, so pakinggan natin tong pasabog ni Gadon. Merong pasabog si Gadon dito eh. Baka sasabog si Amy Marcos sa kahihiyan nito. Okay, balik tayo sa kay Atty. Gadon. Video courtesy ng Bumbo Radio Philippines. Sa aking pagkakaalam sa mga media circle ay malapit na kumanta yung iyong bagman dyan sa Ilocos, yung mga DPWH projects na yan. At sa aming narinig din na si Diskaya pala ay contributor sa campaign mo, na donors mo rin sa campaign mo. Ayan, so ayan. O, di ba? Salita ng salita kasi si paninira ng paninira kasi si Amy. Kaya siya na naman ngayon ang binanata ni Gadon. Meron pala siyang connection kay Diskaya eh. Siya pala yung proponent ng DPWH ng Norte. Kaya pala yung sabi ni Chavit Singson, maraming project ang Diskaya connected sa mga Marcos. Kay Amy pala yun eh. At baka next week ay kakanta na yung kanyang bagman. Naku, lagot na si Bududal dito sa bagman niya. Kapag nagsalita yan, sirang-sira siya at baka papakulong din siya ni PBBM. Tarantada eh. Akala ko ba noon drama-drama lang tong paaway-away ni Amy Marcos. Akala ko infiltrator lang si Amy sa mga Duterte para makapagmanman siya kung anong galaw. Hindi pala, diehard talaga pala eh. Diehard, parang kapatid siya ni Sara Inday Lustay. At meron din nagsabi na tumboy itong si Sara Lustay, di ba? At meron nagsabi na baka ganun sila ni Amy. Ganun, mga kababayan. Maniwala ba kayo niyan? Pwede, di ba? Kasi maganda naman si Amy nung bata pa, may kagandahan din yan. Kaya nga lang ay mas matanda siya kay Inday Sara Lustay. Okay, kaya yun ang pasabog eh, ni Gadon. Balikan nga natin kung mayroon pang ibang pasabog dito. At yung hindi ka napagbibigyan doon sa mga pwesto na gusto mong ipa-appoint. Kaya ikaw ay galit na galit sa iyong kapatid. Pero kung galit ka sa kapatid mo, dapat yan ay ipaglihim nyo lang sa inyong pamilya. Huwag mo idamay ang mga Pilipino, huwag mo idamay ang Pilipinas. Ngayon maninira ka, magdi-destabilize ka ng gobyerno. Sino pinapahirapan mo? Ang mga Pilipino. Yan ba ang dapat mong gawin? Dapat mo ba sirain ang ating bansa? Mag-isip-isip ka, Amy. Nasaan ang utak mo? Ayan, nasaan nga ba yung utak ni Amy? Baka nasa wet po. Baka wet po. Nasa wet po. Mga kababayan, yung utak. Diba? O baka nasa napalabas niya na sa kanyang ilong yung utak niya kasi nayuyupi yung ilong eh. Ni Babalina. Kaya, nako, mga kababayan, meron palang napakatinding pasabog si Gadon eh. Dahil si Amy pala ay kasama pala na baka kakasuhan na yan sa pagkakanta na yung bagman ni Amy, ay siyempre kasama yan sa investigasyon ng ICI. At yun, talagang kampo ng kadiliman. Kaya doon siya papanig nila si Escudero eh. Kaya Villanueva, kay Digong, kay Jinggoy, dahil lahat sila ay mga di ba?
proponent eh. Yung katawa-tawa yung malita ni ano, malita ni itong matabil na bibig ngayon si Saldico. Yung kinargahan pala na kotse ay kotse na taga Davao na kotse. 'Di ba? Yung letter L yung ano niya sticker, mga kababayan. Kung rehistrado yung sasakyan na nasa Davao, baka doon dinideliver sa Davao yung mga malita-malita na pera daw na ibibigay kay Romualdez at PBBM. Paano nagkaroon ng sasakyan sa Maynila na ang may-ari congressman na ang sticker ay letter L? Diba? Mamaya atin gawa ng video yan. Courtesy ni New Random Channel. Yung napicturan yung ano eh. Nasama sa pagpicture yung sticker ng sasakyan na kinargahan ng maleta. Letter L pala yung ano eh. And that means registered sa Davao City yung sasakyan na nilagyan ng mga maleta ni itong Saldico. Ay nako. Okay mga kababayan, anong masasabi nyo dito sa grabe itong mga pahayag ni Amy Marcos? Parang hindi kapatid eh. Dapat nga sila lang muna mag-usap-usap niyan ang pamilya. Dapat may mediator dyan. Matanda na kasi si Imelda, may sakit na. So hindi na makapag-mediate sa away nitong dalawa. Kaya nga, hindi siguro na naging beneficiaryo ng ginto ng mga Marcos si si Amy, kaya galit na galit. Okay, ako'y magpaalam na mga kababayan at sa mga bago pa lamang sa Golden Boy, of course, subscribe nyo rin, baka mabalik itong channel sa February o by March kasi hindi na tayo part of the YPP program. Suspendido ang channel natin pero pwede pa akong makapag-upload, kaya upload ng ako araw-araw para magkita-kits tayo at marinig ko yung mga komento nyo. Hanggang sa muli, ako'y magpaalam na. Maraming salamat. Ciao for now.